Ang pag-iyak ni Draupadi kay Krishna. Si Draupadi ay anak ni Haring Draupada at siya ay asawa ng mga Pandava. Isa siyang kaibigan at devotee ni Krishna. Ang mga Pandava ay mandirigma na dapat sila ay namamahala ng isang kaharian sa Bharatvar sa India. Ngunit ang kanilang pinsan na si Duryodhana ay sakim at ayaw nitong ibigay sa kanila ang kaharian. Nagplano ng ilang beses upang sila ay mapatay, ngunit lagi silang nakakaligtas. Kaya nagplano muli upang ang mga Pandava ay mapalayas upang siya na lamang ang manatiling namamahala sa kaharian. Nagplano si Duryodhana ng isang sugal upang sa tulong ni Sakuni ay dayain ang mga Pandavas. At bilang mandirigma, hindi sila umaatras sa anumang hamon, kahit pa hindi naman sila bihasa sa pagsusugal. Kaya sunod-sunod ang kanilang pagkatalo sa dice. Ang unang taya ay ang kanilang kaharian. Natalo sila. Ang sumunod na taya ni Yudhishthira ay ang mga armas nila at mga tauhan. Natalo rin siya. Kasunod na taya niya ay ang mga kapatid, isa-isang, ngunit natalo muli si Yudhishthira dahil magaling itong si Sakuni sa pandaraya. Sa huli, pinilit nila na itaya si Draupadi, ang asawang maganda at kagalang-galang na si Draupadi na asawa ng Pandavas. Ngunit natalo na naman sila ni Gusto ni Sakuni na pahiyain si Draupadi at hubaran sa maraming kalalakihan. Walang nagawa sina Bhima kahit siya ay galit na dahil pinipigilan sila ni Yudhishthira. Nakita ni Draupadi na hindi siya matutulungan ng kanyang mga asawa kaya nanalangin siya kay Krishna. Hinahablot ni Sakuni ang kanyang sari upang siya ay mahubaran. Krishna, Krishna, tulungan mo ako. Tinulungan siya ni Krishna sa pagbibigay ng walang katapusang sari o tela. Kaya hindi nahuhubaran si Draupadi. Gabundok na ang sari na hinihila mula sa katawan ni Draupadi ay nananatili pa rin ang mga damit sa kanyang kasuotan. Sa huli, napagkasunduan na itigil na ang paghila ng sari kay Draupadi at palayasin na lamang ang mga Pandava. Itapon sa gubat ng 14 na taon. Kung sa ika-13 taon ay makita sila ang mga Pandava, sila ay muling ipapatapon ng 14 na taon muli sa gubat. Habang nasa pagpapatapon, binagyan ng demigod ng araw si Draupadi, ang tapat na asawa ng mga Pandava, ng isang mahiwagang palayok. Ang palayok na to ay may kakayahang magbigay ng walang hanggang pagkain. Ngunit hanggang sa oras lamang na makakain si Draupadi. Kapag siya ay busog na, mananatiling walang laman ang palayok hanggang sa susunod na araw. Dahil sa banal na kaloob na ito, kahit nasa gitna sila ng matinding hirap sa kagubatan, kailanman ay hindi nagutom ang mga Pandava. Si Duryodhana na laging mapandin lang, ay nagpasyang saktan pa rin ang mga Pandava kahit nasa pagpapatapon na sila. Isang araw, dumating ang makapangyarihang yogi na si Durvasa, na kilala sa kanyang pagiging madaling magalit at kakilakilabot na sumpa. Nakita ni Duryodhana ang pagkakataon. Tinanggap niya si Durvasa ng may sukdulang paggalang. Alam niyang kahit isang pagkakamali ay maaaring magbunga ng mabigat na sumpa.
Nalugod si Durbasa sa pagtanggap ni Duryodhana at inalok siya ng isang biyaya. Nagpanggap si Duryodhana na mapagkumbaba at hiningi na bisitahin ni Durbasa ang mga Pandava. Kunway gusto niyang maranasan din ang kanyang mga pinsan ang karangalan ng pagdalaw ng yogi. Pumayag si Durbasa at nagtungo sa kinaroroonan ng mga Pandava kasama ang 10,000 disipulo. Tuwang-tuwa si Duryodhana. Tiyak na busog na noon ang mga Pandava at hindi na makapagpapakain sa napakaraming bisita. Nang makita ni Yudhishthira, ang pinakamatanda sa mga Pandava, na paparating na si Durbasa at ang kanyang mga disipulo, siya ay nabahala. Inutusan niya si Draupadi na ihanda ang mahiwagang palayok para sa mga panauhin. Ngunit sinabi ni Draupadi na sila ay nakapagpakain na, kaya't wala nang anumang pagkain ng palayok hanggang kinabukasan. Alam nilang kapag hindi napakain si Durbasa, tiyak ang kapahamakan. Sa labis na pagkabalisa, tanging isang bagay lamang ang nagawa ni Draupadi. Taos-puso siyang nanalangin kay Panginoong Krishna na iligtas sila mula sa panganib. Sa taimtim na panalangin ni Draupadi, nagpakita si Panginoong Krishna sa kanya. Matapos pakinggan ang kanyang hinaing, hiningi ni Krishna na pakainin siya, na tila walang pakialam sa kalagayan nila. Naguluhan si Draupadi at ipinaliwanag na wala siyang maibibigay sapagkat walang laman ng palayok. Ngunit hiniling ni Krishna na ipakita pa rin ito sa kanya. Nang siyasatin ni Krishna ang palayok, nakakita siya ng isang maliit na piraso ng kanin na nakadikit sa gilid. Ngumiti siya at kinain ito. At pagkatapos ay inutusan si Bhima na anyayahan si Durbasa at ang kanyang mga disipulo pabalik para sa kanilang pagkain. Napansin niyang hinahaplos na nila ang kanilang mga tiyan. Busog na sila. Nagulat si Durbasa sa biglang pagkabusog nila at natakot na baka magalit si Bhima kung tatanggihan nila ang pagkain. Umalis na lamang sila at nagsabi, hindi na kami makakakain dahil busog na kami. Pagbalik ni Bhima sa kampo, ibinalita niya ang himalang nangyari. Pinaliwanag ni Draupadi na may malalim na pagkaunawa sa banal na kapangyarihan ni Krishna. Si Krishna ay tulad ng ugat ng puno. Kapag ang ugat ay dinidigan, lahat ng sanga, dahon at bulaklak ay nabubuhay. Ganoon din kapag nasiyahan si Krishna, lahat ay nasisiyahan, kabilang si Durbasa at ang kanyang 10,000 disipulo. Sa pamamagitan ng tapat na debosyon ni Draupadi at ng kabutihan ni Krishna, na iligtas ang mga Pandava mula sa masamang pakana ni Duryodhana.